Nahihiya na yung kalooban niya pero makapal ang mukha niya. Kaya pag nagsasalita siya nakaganon eh. Oo. O, di ba? Kung may si Romualdez daw kakasuhan na, naniniwala ba kayo? Si Romualdez makakasuhan? Tang ina nyo? Yung tagal-tagal na nito, di pa nakakasuhan, walang hiya na. Nauna pang makulong si Mike Defensor, si Marcoleta, si Jinggoy kaysa dito sa hayop na ito. Naiintindihan ko si Bongbong na hindi mo mapapakulong. Kasi nga, presidente man yan. Immune yan sa suit. Ay, grabe naman Nanay Morning Dew ko. No? Nagwaldas na naman ng kayamanan niya. Maraming salamat, Nanay Morning Dew. Mabuhay ka. Mahirap ka pa niyo. Oo naman, Alexa G. Ikaw lang naman, walang hiya ka eh. Dininjan mo kami nila Banat Bay sa Hong Kong. Visit ka. Pumunta-punta ka pa ng Hong Kong. Wala ka namang kwenta. So, ang dami nang nakulong, mga bossing. Pero itong si Romualdez, putsang ina niya hanggang ngayon. Nasa laya pa rin. Si Bongbong Marcos, maintindihan ko, immune siya sa suit. And, di naman siya talaga pwedeng trabahuhin ni Boying. Pero ito si Romualdez, at least man lang si Bongbong sa 2028 na natin pakulong. Wala tayong magagawa talaga dyan. Dalawa lang ang pwede nating pag-asa natin kay Bongbong. Yung huling gabi niya na mamaya. O yung umalis na siya sa 2028. Pagka makabawi tayo sa kanya, kasuhan na ng kasuhan niya. Pero sa ngayon malabo. Si Boying niya yan eh. Si Boying shota niya yan eh. Malabo na yun. Sa 2028 doon tayo talaga babawi. Pero itong si Martin Romualdez, hindi ito immune sa any suit. Hindi ito impeachable official. Putang ina nito, magnanakaw talaga ito. Maniwala kayo. Kaya dapat ito yung inuuna. Kaya lang ayaw din unahin ni Boying. Nagbigay na siya ng babala eh. Kapag inuna niyo ko, sigurado ko, yari kayo sa akin. Ganun yan eh. Pag inuna niyo ko, iyaano ko kayo. Ilalabas ko rin yung mga baho ninyo. Kaya takot sila dito kay Romualdez. Sasabihin nila na malapit na daw kasuhan. Putang ina, kasuhan mo na kagad. Walang hiya ka na unahan mo pang kasuhan si Marcoleta. Yung pera na dinonate kay Marcoleta, hindi naman galing yun sa pera ng taong bayan. Yun na nakakainis. Pumapayag kasi tayo na ganun eh. Tapos ito si Romualdez, may bago na naman, kakasuhan daw. Ulul, kasuhan mo kung gusto mong kasuhan. Putang ina ka. Bigay ka pa ng bigay ng statement mo patungkol dyan sa impeachment. Hindi naman kailangan yan. Hayop ka. Papakinggan natin to. Malapit na naman pagkasampa ng kasong plunder laban kay dating House Speaker Martin Romualdez ayon sa Ombudsman. Kaugnayan ng umunoy illegal na budget insertions at flood control kickback scheme. Hindi dinetalye ng Remulla kung kailan isasampa ang kaso pero siya yung mga dating nangayayat, nagsitabaan lahat, no? Nakapagpahinga sila eh. Si Bongbong tumaba rin ngayon. Eto si Remulla, putya, parang kukunin na ni kamatayan yan, pero tumaba ulit, no? Putyang inang yan. Ang lulusog na naman. Kakaroon daw ng pagkakataon si Romualdez na maghain ng kanyang kontrasalaysay. Paliwanag pa ni Remulla, kailangan munang matiyak na buo ang mga ebidensya at matibay. Tangina, nauna mo pang nabuo yung ebidensya ni Jinggoy, nauna mo pang nabuo yung ebidensya ni Defensor, nabuo yung ebidensya ni Marcoleta. Ito hindi pa rin buo yung ebidensya. Bakla ka pala eh. Inakatakot ka pala rito kay Romualdez. Kunyari, nag-aaway kayo. Kunyari, sinasabihan ka ni Romualdez na ganito na ganyan. Yung pala, magkakasabwat kayong mga hayop kayo. Isasampang kaso bago ihain sa korte. Nauna nang naghain ng motion ng Ombudsman sa Sandigan Bayan para gawing testigo si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Antakin mo naging testigo pa tong putang inang magnanakaw na hayop na tumatanda na to na dapat to pinapakagat sa langgam to eh. Hanggang mamatay eh. Walang hiya. Bonoan, magnanakaw. DPWH, magnanakaw. Si Pangandaman, magnanakaw. Nasan? Ito, state witness. Si Yusek Bernardo, state witness. Si Alcantara, state witness. Si Pangandaman, ginawa pang CEO, presidente ng isang kumpanya. Anak ng tinapay talaga naman. Putang inang Pilipinas na ito. Wala talaga, no? Wala talaga. Alam mo, kung mababasa niyo yung pinost ko kanina, real talk yun eh. Yung pinost ko kanina, na yung kinawawa na naman tayo ng China. Hindi yung sa paggagawang unggoy kay Tariela. Kasi, sabi ko nga doon sa post ko eh, magagalit sana ako nung tinawag na unggoy si Tariela. Nung nakita ko yung mukha niya, medyo naisip ko may point pala talaga yung China. May punto pala yung China. Puta, mukha pala talaga unggoy to si Tariela. So, alam niyo, grabe kung balahurain tayo. Tayo mga Pilipino, ang lahi natin, masaklap man sabihin pero ang lahi natin, lahi tayo ng mga sumusuko eh. Yun ang problema. Sumuko tayo sa Espanyol nung tayo'y sinakop. Sumuko tayo sa Amerika nung tayo'y sinakop. Tapos, sumuko tayo sa Japan nung tayo sinakop. Bumalik ang Amerika, sumuko ulit tayo. So, ang lahi natin, sumusuko ng sumusuko. Alam mo, putyang ina, sa isang bagay lang tayo hindi sumuko. Sa pagboto sa mga Marcos, putang ina niyan. Ninakawan tayo ni Marcos Sr. at saka nung nanay. Putang ina, nung tumakbo si Bongbong, ibinoto pa rin.
Alam nyo ba, sobrang tanga ng tingin ng ibang lahi sa atin dahil sa pagkapanalo ni Bongbong Marcos. Alam nyo ba yun? Sobrang bobo ng tingin nila sa atin. Nadamay tayong lahat dahil sa pagkapanalo nito ni Bongbong Marcos. Feeling nila, lahat ng mga Pilipino, ganun katanga. Kaya nga, unggoy ba tayo? Mas masahol pa tayo sa unggoy. Oo, para tayong mga buhaya eh. Para tayong mga bulati, mga uod. Wala tayong mga utak. Putang ina niyan. Masakit ang katotohanan, pero yun talaga eh. Simula pa yung history natin, kung titingnan mo yung history natin, lagi tayong sinasakop. Ilang beses tayo sinakop? Sa buong mundo, tayo lang ang pinakamaraming beses nasakop. Tayo lang ang pinakamaraming beses nasakop Pilipinas. Alam mo kung bakit? Putyang ina. Ganun ang ano natin, ganun ang iniisip ng ibang tao sa ibang bansa na yung mga Pilipino na yan, walang pag-asa yan. Mananatili yung mga Pilipino na yan na mga Indio, mananatiling mga patay gutom yan, dahil mga bobo yan. Bakit? Imagine mo, ninakawan na sila, nag-people power pa yung mga gago na yan, namatay pa si Ninoy. Ninakawan ng mga Marcos, tapos ibinalik yung mga Marcos, tapos nung ibinalik yung mga Marcos, the very same people na bumoto, putang ina sila din yung nagrereklamo. Ganyang kabobo mga Pilipino. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, yung ginawang unggoy, yung Pilipino doon sa yung kinaiiyak ng budhini ni Tariela, naisip ko nga parang mataas pa yung respeto nila sa atin kasi unggoy. Isa kaya ang unggoy sa pinakamatalinong hayop. Oh. 'Di ba? 'Di ba? Na-realize niyo yung ibig kong sabihin? Yun ang problema natin po. Tsaka ina talaga, salot talaga tong Bongbong na to, tsaka mga Marcos na to sa bayang Pilipinas, dapat talaga maglaho mga ito. Oh. Gagamitin daw ang testimonya ng dating kalihim para mapatibay ang kaso laban kay Romualdez. Dati nang itinanggi ni Romualdez na sangkot siya sa anomalya sa flood control projects. We're very close to filing the plunder charges. Very close. Tapos tingnan mo kung paano siya magsalita nakaganon. Nakatingin siya sa hindi siya yung naka-straight face na ganyan. Hindi, nahihiya na rin siya. Putang ina nito eh. Nahihiya na yung kalooban niya pero makapal ang mukha niya. Kaya pag nagsasalita siya nakaganon eh. Oo. Di ba? Pag nagsisinungaling, di ba yung mga pag binasa mo yung body language ng tao, pag nagsinungaling, titingin sa kanan. Pag titingin sa kaliwa, ganun. Pagka hindi siya nakatingin ng diretso sa'yo, tinatarantado ka niya. Kita mo si Boying pag nagsalita, sinasabi niya itong mga salita na ito, na hindi na siya nakatingin ng diretso. Kasi puta, nagsisinungaling eh. Sabi ko nga sa inyo, muntik nang mamatay itong hayop na ito. Muntik nang mamatay. Tangina, hindi pa rin nagbago. Imbis na bumait, mas lalo naging demonyo. Meron mga ganyang tao na pag tinapik na ng Diyos, nare-realize na nila, kailangan ko na magbago. Itong demonyo na to, wala nang pagbabago to. Wala nang pagbabago to. Sabi ko nga sa iyo, pag ito namatay, wala na. Palagay ko magiging assistant na lang nito si Satanas. But we still have to cross the T's and dot some I's and probably put Sus, dami mo nang sinasabi. Tangina niyo, manluloko kayo talaga. pills in sentences. Yun na lang, ganun kalapit na yan. It comes to a case like that. It's very... Akala talaga nila yung tao tanga, no? Akala talaga nila, ito ang masaklap eh. Naiintindihan ko kung ang China, ang isip sa atin, bobo tayo. Kung yung Espanyol, ang tingin sa atin, mga Indio tayo. Naiintindihan ko kung yung mga Hapon, Amerikano, ang tingin sa atin, bobo. Ang hindi ko maintindihan, bakit tayo pumapayag na ang tingin ng sarili nating lahi sa atin, mga bobo tayo. Ganito kabobo ang tingin ni sa atin, ni Remulla sa atin na naniniwala pa rin tayo sa sinasabi niya. Paano yung mga media na nandito, hindi naman siya kini-question. Putang ina ng mga yan. Kasi kung ako ang media na ganyan, questionin ko eh. Sir, ang tagal na po ni Romualdez. Ang dami na pong nagsabi na si Romualdez. Sila Diskaya, Romualdez, lumabas na yung pangalan hanggang ngayon, putang ina, kinaklaro mo pa din. Si Mike Defensor nakakulong na, sir. Si Marcoleta nakakulong na. Kailan lang lumabas yung mga pangalan niya? Si Romualdez, simula't-simulang nagpumutok itong issue na to ng flood control. Lumabas na yung mga pangalan niya. Ina, ginamit mo na nga yung statement ni Gutesa para sa kaso niya kuno eh. Nadagdagan pa ng 18 Marines hanggang ngayon, pinapolish mo pa din. Ang ina niyan, lokohan na yan. Ngayon, nakakapagsalita pa rin siya ng ganito. Paano? Ang kaharap niya dyan, media lang. Alam niya, pinakain lang niya ng insimada yung mga media na yan. Okay na, mga patay gutom, mga putang ina niyan eh. Oo, isa totoo lang. Ang kapal ng mukha nito ni, sarili natin tong lahi pero iniinsulto niya yung katalinuhan natin. He's insulting our intelligence, mga bossing. Gets ko kung ang tingin ng China sa atin, unggoy. Gets ko kung ang tingin ng Amerika sa atin, unggoy. Gets ko kung ang tingin ng ibang lahi sa atin, mga tanga. Pero ang hindi ko magets, sarili nating lahi, ginagawa tayong tanga. Sarili nating presidente, ginagawa tayong mga hayop. Pinapahabol kayo sa mga ayuda. Sariling mga congressman ninyo, ginagawa kayong mga bobo. Mga senador, ginagawa po na sarili nating lahi. Ngayon magagalit tayo kapag ibang lahi nang mamaliit sa atin. Mismo itong mga putang inang kalahi natin, ginagawa tayong mga hayop. Mga gago. Di ba? Walang hiya kayo. It's not as simple as you want it to be. When you're talking about... It's not as simple as you want it to be. Ulul! Bendalo nga kayo ng bendalo eh. Putsang ina nyo, andali nyo nga napakulong si
Ang dali niyong napakulong si Jinggoy, napakulong si Marcoleta, ang dali niyong napakulong si Mike Defensor. Ang dali niyong magpakulong ng tao basta kalaban niyo, pero pagkakampi ninyo, sasabihin niyo hindi yan ganun kadali. Okay ng ina niyo. Mga hayop kayo talaga. Layers and layers of lawyers. Layers and layers of lawyers. Ulol. Ina ninyo. Baka ginagamit nyo lang yan para yumaman pa kayo ng lalo. Hindi nyo kayang dalhin yan sa impyerno. Tingnan mo nga si Mima Alicia, oh. Yung Mima Alicia, putya, nagparitoke pa ng muka. Ang pangit nun. Mukhang magbubuti na babae yun, eh. Putya, tumangos uli yung kuminis, make-up, ang daming pera. Dati nakatira lang yun sa karton. O nakatira lang yun sa ilalim ng tulay, eh. Putang ina, tas bigla nagkaroon na ng apartment. May kotse na dahil kumampi kay Bongbong. Putyang ina, pera ng taong bayan pinambabayad sa mga buwakan ng mga vlogger na yun, eh. Oo, tapos putya yan, tinan mo, saan napunta yun? Yung mga pinaghirapan niyang pera, wala. Sa impyerno, hindi kailangan ng pera doon. Boying, putya, tigil mo na yan. Itigil mo na yan, meron ka lang siguro mga 1-2 taon na natitira sa buhay mo, ayusin mo na. Ayusin mo na, walang hiya ka. Lawyers, people who will defend up to and go to any extent to defend their client. So hindi ganun kadali. Pero we're managing to thread the needle, so to speak. Diba nagsasalita siya nung wala na nakikinig? Wala na nakikinig, ang tahimik na nung kwarto kasi alam din naman ng mga tao dyan na tinatarantado lang siya. Tinatarantado lang niya yung mga nanonood sa kanya. Alam ng mga tao yan dyan, putyang ina niya. Mga walang hiya talaga kayo.